Stress, pagod, burnout. Sa mga OFW na kagaya ko, na malayo sa pamilya, kasama natin palagi ang lungkot, sama na rin natin yung stress, sama natin yung pagod, lahat ng mga bagay na nararanasan din ng mga nasa Pilipinas ay nararanasan natin. Yun nga lang, mas doble yun sa atin, gawa ng malayo tayo sa pamilya at minsan kadalasan tayo-tayo lang halos dito or sarili lang natin yung kasama natin. Ngayon, kung araw-araw ka nagtatrabaho, araw-araw kang nasa work, minsan madalang ka na mag-break o mag-rest gagaya sa schedule namin. So minsan nakaka-burnout din. October 2023 nung huli ako nagbakasyon. Since mag-expire yung working visa ko ng October 22, so ginawa ko ay nagbakasyon ako papuntang New Zealand bago siya ma-expire. But before that, pumunta rin ako nagbakasyon na ako sa Pilipinas para a week before. So yun, kahit paano nakapag bakasyon ng kaunti. October 1st nang nakabalik ako dito sa work. So since then, hindi na ako nagkaroon ng chance na makauwi. Normally, ang roster namin is 4 weeks on, 2 weeks off. Pero since wala ka naman kaming ginagawa during off, so pumapasok na lang ko ulit sa trabaho. Ngayon, every single day na papasok ka, minsan nakakapagod na rin talaga. Stressed out, burnout, andyan na lahat. So, minsan maganda rin yung kahit paano nagre-relax ka, nagpupunta ka sa isang ganitong lugar na maliwalas, na walang ganong pagod na iniisip o stress na iniisip, basta makapag-relax kahit paano. Ang working visa ko mag-expire ng October 2022. So naisip ko, bago mag-expire yung visa ko, mag-tour muna ako papuntang New Zealand. So last October, fly out ako, pumunta ako New Zealand for a week. Pero after noon, gagaling ko lang ng bakasyon galing sa Pilipinas. So maganda-ganda yung ko nung time na yon kasi kaya fresh sa bakasyon, 2 beses. So medyo okay ba. Pero ngayon since October, ramdam ko na yung pagod tsaka yung stress sa work. Kasi gaya niyan, medyo lumalaki yung responsibility sa work. So every single day, yun yung yung ating pinapasok every day o yun yung ating mga challenges every day is minsan kung isipin mo nakakasawa kasi parehas na routine, parehas na gawain sa araw-araw. Pero siya nga, kaya nga tayo dito para magtrabaho. So yun, since October, nang nakabalik ako dito, non-stop yun hanggang pumunta ako dumating yung December. So every time may off ako or yung 2 weeks off ko dumarating, papasok o mag-off lang ako ng 2 days, then balik ulit ako ng ilang araw sa work. Then bago mag-start yung roster namin, yung swing namin is mag-off muna ulit ako ng 2 days, then straight ulit yon. So yung work pala namin guys is work namin is for the whole month, 7 days a week, 12 hours a day. So talagang bugbugan talaga siya. So meron kaming 2 weeks na pang umaga and then mag-shift change kami, pupunta-pasok naman kami ng gabi for 2 weeks. So ganun yung rotation ko every single day. So ginagawa ko yun since nandito naman ako, kaysa tumunganga sa bahay o maglamierda kahit paano kumita. Pero minsan nakakapagod na rin. Or most of the time, actually nakakapagod na. Lalo na, yun nga, paulit-ulit yung trabaho mo, routine na yung trabaho mo. Lalo na ngayon, medyo lumaki yung responsibility sa work. So kahit paano nakaka-burnout din. Unless kung andito yung family ko or kasama ko yung family ko, and then meron kaming bonding from time to time. So talagang mahirap bilang OFW na malayo sa pamilya, lalo na pag burnout ka sa work. So kailangan mo talaga ng minsan mag-relax or mag-unwind ika nga. Since inaantay ko na lang yung approval ng aking permanent residency, well actually nilodge ko siya last June of 2023. Since may mga adjustment pa sa documents ko para dun sa anak ko, so medyo na-delay kami ngayon. So hopefully, God willing, na ma-approve yun. Hopefully, the soonest. So as soon as ma-approve yun, mag-book ako ng flights at uwi ako kagad para mag-vacation. For the meantime, ito muna ako ngayon dito sa Karata. Nag-relax muna kahit paano. Nag-drive ako kagahapon. Malis ako ng Port Hedland ng 7 a.m. Dumating ako ng almost 9 dito. So almost 3 hours yung biyahe. And then na-meet ko rin yung mga ibang kasamahan ko nagpumunta rito dahil magpapamedical sila. Kasi itong yung Karata, yung isa sa pinaka malaki-laking city rito sa Northwest. Ika nga. So yun, ayun din, nag-overnight ako kagabi, natulog na ako sa van. Tsaka isa rin sa reason kung ba't ko ginawa to is para matest ko rin yung van. Dahil in 6 months time, pag nag-expire na yung rent ko sa house,
dwelling na ako or titira na ako sa van full time. So as of now, testing ko lang siya kung ano yung mga dapat ko pang i-adjust sa kanya sa pagtulog, sa inis, sa mga bagay sa loob ng bahay, yung gaya ng mga kalan, yung mga so yun, part yun ng mga adjustments ko for the meantime. Well, balik tayo sa ating topic doon sa burnout. So obviously naman lahat naman ng OFW na malayo sa Pilipinas, talagang dumadating talaga sa point na nababurnout tayo. Lalo na malayo sa pamilya natin. So kailangan on top tayo palagi ng sitwasyon natin kasi ma-stress out tayo, ma-depress tayo, and then mawala natin sa focus sa work, then baka maapektuhan pa yung trabaho natin. So make sure na kahit na burnout na tayo or pagod na tayo, make sure na kailangan natin mag-recover or let's say, i-ano mo yung sarili mo, i-reassess mo ulit ano ba yung kailangan para the next time, napapasok ka sa ship mo, at least fresh ka or recondition ka ulit at focus ka ulit sa trabaho mo. Ngayon, yung gana-ask me naman, bakit ganon? At mechanical lang naman trabaho mo. Sa ngayon, oo, mechanical lang ang trabaho ko, pero may mga responsibility kasi nadagdag dun sa trabaho ko. Apart sa paggagawa, nagkikipag-deal din ako sa mga kapwa ko mekaniko, sa operation, sa mga driver, sa pagkuha ng parts. So, minsan, pag nagtatrabaho ka, medyo juggle yung sitwasyon mo dahil, alam mo yun, lahat ng information, pag sabay-sabay sila at the same time, medyo, yun nga, nakakasakit sa ulo. At the same time, gumagawa pa ako ng mechanical job. So, minsan, talagang, alam mo yun, talagang nakaka-burnout talaga. But anyway, since nagpunta na ako rito, nakapag-relax kahit paano, okay naman na yung aking sitwasyon so far. So, tomorrow, hindi mo na siguro papasok kasi may driver na naman na nanghingi ng tulong sa akin para gawin yung sakyan niya. So, tignan ko muna yun kung ano yung i-assess dun sa paggawa ng sakyan niya. And then, so gagawin ko muna yung sakyan niya if ever man. Okay rin naman yung gumawa ka ng mga extra job dito sa work namin. Hindi naman kagaya sa Middle East na bawal kang gumawa sa labas. Ito, wala namang kasin for as long as yun nga, gawin mo yung trabaho mo. Wala namang pakialam ang kumpanya. So, yun. In terms of working naman dito sa Port Hedland as a mine site fitter or sa mining industry fitter, okay naman siya. Yun nga lang, demanding sa time. Minsan talaga 12 hours lang yung 12 hours kami nasa work and 7 days a week. So, kaya nga, isa rin yun sa mga reasons ko kung bakit instead na mag-rent ako ng house, tumira na lang ako sa van kasi we spend more time sa work kesa sa bahay. So, nangyayari is, kesa naman magbayad ako ng renta, sanay naman ako sa matulog sa sasakyan. So, actually, yung van ko ngayon, ginawa ko siya as bahay na parang nasa loob ng van. In the near future, ipapakita ko din sa inyo. Pero sa ngayon, hindi pa kasi shop. 100%, almost 90% pa yung trabaho ang gawa sa kanya. Ang kulang ko pa doon is yung plumbing ko. And then yung electrical. So yun. Medyo iano ko pa siya tomorrow. Or the next day, i-workout ko pa. As soon as ma-finish yun, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nagawa ko doon. At yun. So, gaya nga ng sabi ko ulit, sa pag-burnout na kayo, pagod na kayo, always find yourself na makapag-relax kasi gaya nga, ito yung katawan natin. Kailangan synchronize yan sa mindset natin para ma-perform natin yung dapat nating trabaho. Pag na-perform natin yung dapat nating trabaho, is advantage yun para sa mas maganda yung production natin at hindi maapektuhan yung trabaho natin. And at the same time, pag maganda yung output ng work natin, din tayo rin makikinabang in the future. So yun, kaya nga tayo nandito, di ba, para magtrabaho. Kaya nga lang, kailangan mo lagyan ng konting life yung buhay mo para hindi ka naman masobra sa stress and then maapektuhan yung trabaho mo and then yung productivity mo din sasablay din. So, isa rin to sa mga ways para refresh o makarelax. Ika nga. Sa inyong mga aspiring OFW dyan, just kung may plano kayong magiging OFW someday, saan man yan, sa Middle East o dito, saan man, make sure na palaging nakaangat yung isip nyo kaysa sa katawan nyo saka sa puso nyo. Kailangan on top palagi siya kasi once na yung isip natin ay flooded na or malabo
na, konektado lahat yan, pati mga actions natin, nasablayan, lahat yan. So, magkakaroon ng chain reaction yan. So, we need to protect our mindset, especially pag OFW tayo, andyan ng homesick, andyan ng loneliness, andyan ng lahat. So, kailangan natin talaga maging alagaan sarili natin, no? So, yun, wala na akong iba siguro masishare sa inyo. Sinare ko lang na medyo nga, na burnout ako for the past month to work kasi talagang madaming nangyari for the past month. So, daming sa work, hindi rin ako makauwi. Hopefully, makauwi na ako this time. God willing, ma-approve yung visa namin. So, o yung permanent residency application ko, hopefully done as soon as. So, makapag-book ng ticket na makapag-bakasyon. So, yun guys, if you want to know more about life here in Western Australia as an OFW, write lang kayo sa comment kung ano yung gusto nyong tanong, or ang gusto nyong tanong, and i-share ko yun sa inyo in the near future. Kung ano man yung mga concerns nyo, or balak nyo maging OFW din someday. So, yun. Stay tuned lang palagi at always think na God is good. And kahit saan man kayo pumunta, no matter where you go, kahit sa jungle man sa Africa yan, sa desert man sa Middle East yan, always trust in Him, our Creator, na saan man kayo pumunta, huwag kayo matakot kasi kasama niyo ang Panginoon. So yun lang yung share ko sa inyo na dapat niyong pakatandaan bilang isang OFW. So yun guys, and yun nga, if you want to share and gusto niyo pang lumago yung ating community, just click subscribe and share if you want. So yun. And hopefully see you soon. So sa mga future vlogs ko, ano man yung mga dapat nating i-prepare bilang isang tradie or isang skilled worker dito sa ibang bansa o saan man sa Pilipinas sa mundo. So yun guys, and have a great day.